Magandang araw, magandang tanghali at magandang gabi sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa, At pagpalain kayong lahat ng Panginoon diyan sa inyong kinalalagyan. Keep safe and always protect yourself. Observe precautionary measures. At dalangin namin na patuloy kayong ingatan ng Panginoon sa inyong kinalalagyan diyan at patuloy ng Diyos na i-prosper ang gawa ng inyong mga kamay at patuloy ang pagdaloy ng masaganang biyaya at pagpapala ng Diyos sa inyong mga buhay, maging sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ganun din sa mga kapatid natin dito sa Pilipinas mula GMA, Luzon, Visayas at Mindanao na masugid ho na sumusubaybay sa ating pag-aaral sa discipleship training every Tuesday and Thursday. And may God bless you all. And let us come to the Lord in prayer so that we will secure His divine guidance for all of us tonight. Father, in the name of Jesus, we come to you, we approach and come boldly to the throne of grace. At we ask for your mercy and for your grace for all of us tonight, because we believe that if we secure the God factor in our lives, we will be empowered and we will be established in our walk in God, in this on earth. I also pray those who are sick right now in the name that is above every name, the name of our Lord and Savior Jesus Christ, the most powerful name of all names. I pray and rebuke all kinds of sicknesses that are affecting your bodies right now. Cancer, contamination in the blood, allergy. Some of you are experiencing constipation. Some of you are experiencing pain in some part of your body. Right now, in the name of Jesus, I pray for God's divine healing to flow like a mighty river in your body right now. Receive your healing in the name of Jesus. But God wants to remind us, if we want to be healed, then let us be careful and watchful, mindful sa lahat ng mga pinagbabawal na magtitrigger sa karamdaman na meron sa ating katawan. So it takes self-discipline, okay, for us to, we need to act. Our faith should be accompanied with action, so that the move of God and the works of God will be executed, implemented very fast over our lives. So healing is now flowing in our bodies, but we need to observe self-discipline. In the name of Jesus, I also pray for God's divine provision to flow like mighty rivers over your life and in the life of your family. I know that there are financial needs that is arising. Almost all the whole world is experiencing it, but as citizens of the kingdom, our economy is not on earth, but our economy is in heaven. I pray that the Lord will release His provision over your life in the name of Jesus. I also pray for the peace of God, the joy of God, the strength and the power of God to flow and establish your life on earth. Thank God for His goodness. Thank God for His faithfulness. And I also pray that God, Holy Spirit, enlarge the capacity of our spirit as we continue to receive your fresh word from heaven. I pray that our spirit will be enlarged so that it will be able to receive, to embrace, and be empowered and established. Hallelujah. As we secure our victory in the Spirit, I also pray, Lord God, make us strategic men and women that will be able to advance the kingdom of God on earth, so that we will become kingdom advancers. Maraming salamat po. Receive your healing right now. Receive your provision. Receive God's protection, receive God's peace, joy, and victory tonight in the name of Jesus. And God, Holy Spirit, from the beginning till the end of this study, speak to us in a very powerful way. We thank you
and we bless you, and we bring back all the glory and honor to you. For you alone deserve all the praises and glory, in the powerful name of Jesus Christ our Lord. And all the blessed people of God declare, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Muli, magandang gabi sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook, tayo rin po ngayon ay simultaneously live rin po sa YouTube. So you can, if you can do us a favor, please share this message to your loved ones, to your Christian friends, even the pastors or mga kakilala ninyo mga ministers. Please do share so that they will be able to hear also the now word of God. Okay, so we are in the continuation of our series, The Biblical Principles that Empower and Establish Our Faith to Secure Our Victory. So tonight we will be studying the subtopic of our study, the tent of meeting. So, just a sort of review para maunawaan natin, ano? In order for us, okay, to be strongly and accurately connected to the carrier of our grace, okay, because in these crucial times, we need the grace of God. And the accurate meaning or definition of the word of God's grace is it is God's power and ability working in you for you to become what God wants you to be. Another meaning of God's grace is it is God's power and ability working through you for you to do what God wants you to do. God had a wonderful plan for His people. We can find it in Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So maganda ho ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. But the question is, why is it that it seems that this powerful and wonderful plan doesn't happen? Why? Because there are biblical principles, there are biblical requirements that we need to comply in order for this powerful and wonderful plans and purposes of God to become a reality. Watch me now. Mga kapatid, lahat ho ng pangako sa salita ng Diyos, all promises in the Word of God will only become a reality the moment you pass the test, or it will become a reality the moment you comply to the requirements. That is why marami ho tayong mga naririnig na mga pangangaral na puro ho pangako. Subalit, hindi naman sinasabi kung paano natin gagawin. So, nangyayari tuloy, ang mga tao, they hold on to the promises without knowing the process. Ulitin ko ha. Most of believers are holding on to the promises without knowing the process. How this promise will become a reality the moment you know the process and you will comply to the requirements of the process. That's the only time it will become a reality. Nagkaunawaan po tayo. For example, give and it shall be given to you, pressed down, shaken together, running over. Pag hindi ko natin maintindihan, isipin natin, magbibigay ang Diyos ang siksik, liglig at umaapon na pagpapala. Pero hindi natin nakikita yung requirement. Ano ba yung process? Give. You need to give first in order for God to give blessings, pressed down, shaken together, running over. So, there are conditions. Palagi ko sinasabi, most of the believers are focusing more on the product but then neglect the process. Laging tandaan, walang produkto kung walang proseso. So kung mayroon tayong pag-aaralan sa 2022, let's study more on the process. Forget the product. Because the moment na ikaw ay mag-go through the process, then one day, you will see the product. Nagkaunawaan po tayo. So this is the missing link sa marami yung mga pangangaral natin naririnig because yung proseso hindi ho madalas binabanggit at hindi tinututukan. Ang tinututukan lang ho at palaging ini-introduce yung mga produkto. You are a champion, you are a warrior, you are a victorious warrior. Mga ganun. Paano nga? Paano maging victorious warrior? Paano magiging blessed?
That's the problem. Mayroon mang ibibigay, mga masyadong general. So tonight, we will study the specifics para makita natin kung paano maging reality ang isang pangako ng Diyos na kahit gaano kagandang pangako, kung hindi mo alam ang proseso at hindi ka makapag-comply sa requirements sa process, then it will remain a promise. At isa hong hindi magandang resulta pag puro pangako lang ho ang ating nare-receive at hindi natin alam ang mga requirements doon sa process, ano mangyayari? Pag puro pangako ho, kaya nga marami tayong naririnig, lalo itong darating na eleksyon, maraming pangako, napapako. Hindi naman, sa tao pwede, pero sa Diyos hindi mo napapako pangako ng Diyos. Pag ang Diyos nangako, tinutupad niya. Pero kailangan mo na malaman mo yung proseso para makapag-comply ka sa requirements ng process. Tingnan niyo ito, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whomsoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Ginawa na ba ng Diyos ang kanyang pangako? Ginawa niya. Binigay niya kanyang bugtong na anak, namatay sa krus ng Kalbaryo. Bayad na balat ng kasalanan ng tao ng buong sanlibutan. Mula nung siya namatay hanggang sa mga darating sa kaulilang generation, bayad na lahat. Pero meron sinasabi, but whosoever believe in Him. That's the condition. That's the process. Huwag mag-focus doon sa eternal life, mag-focus doon sa pag-comply sa process. Because the moment you comply to the process, you believe in Christ, you trust in Him, you receive Him as your Lord, King, and personal Savior, then you will have eternal life. Nagkanawan tayo. Ang mga tao ho, mananampalataya na naintindihan yung proseso at naintindihan nila yung mahal, yung presyo ng kanilang binayaran bago nila, dahil sa pagsunod nila sa proseso, ito yung mga mananampalataya na marunong magpahalaga ng kanilang kaligtasan. Hindi nila pinagpalit yung kanilang kaligtasan sa kunting offense. Hindi nila pinagpalit yung kanilang kaligtasan sa mga kanilang naramdaman. Hindi nila pinagpalit yung kaligtasan sa mga kahirapan na kanilang naranasan. Why? Because naintindihan nila yung process. At kahit mananampalataya ka na, gaano ka mga consecrated, gaano ka mga committed, gaano ka mga faithful sa Diyos, you will still go through fiery trials and testings. Anong purpose niyan? To destroy you? No, to refine your faith. Para lalo siya magiging pure as gold. Para ikaw ay mabigyan ng Diyos ang assignment because karapat-dapat ka at accountable ka at responsible ka na. Nagkanaman tayo. Let's focus more on the process. And what are the requirements of the process? Para ma-comply natin, pag na-comply natin, then we will have the product. Malinaw ha? So journeymanship to sonship, what to do to strengthen and establish your connection to the carrier of your grace or your spiritual father? Number one, they count themselves not as spectators and commentators, but part and intertwined in the spirit with their spiritual father. So, isang karakteristik ng son in the Spirit is he is not just part of the membership list, but he is part of the life and ministry of his pastor. Ito ang kailangan ng bawat mananampalataya. Ito yung proseso, ito yung presyo na babayaran mo kung gusto mo na magkaroon ng inheritance, because inheritance are intended only for sons and daughters in the Spirit. If you want to become a son, if you want to become a daughter in the Spirit, your spiritual father, which is your pastor, you need to be part of his life and ministry. Not just part of the membership list. Apoy lang ang katapat niya. Pag nasunog membership list, wala na. Wala ka ng, ano pang basya mo? Ano tinatayuan mo? Hindi ka nakatayo sa papel. Nakatayo ka sa Espiritu. At ang Espiritu mo, in the Spirit, you consider yourself as part of the life and of the ministry of your pastor. Kaya sabi nila sa 1 Chronicles 11:1, and all Israel came to David and at Hebron and said, we are your own flesh and blood. Hanggat ang isang mananampalataya ay hindi dumating sa ganitong realization that he considered himself as part of the life of this pastor. Just like the Israelites, they came to David and said to him, we are your own flesh and blood. Ibig sabihin, literally, they are not David's own flesh and blood. But spiritually, they considered themselves as part of the life of David and part of his calling or ministry from God. Naunawan natin? Kaya makita natin, marami sa church, mabababaw lang ang relasyon ng mga mananampalataya, mga members, leaders, workers sa kanilang pastor. Kaya pag konting offense, pag may napangaral ang pastor, na-offense sila, or mayroong nagawa ang pastor na hindi nila gusto, hindi nila type, they live easily. Why? Because these are not part of their pastor's life and ministry,
Wala silang pakialam sa mandate, sa ministry ng pastor. They're just mindful of their life, of themselves. So these are not sons. And this kind of people are slaves na nakatira sa church, sa house, but they have no inheritance. Pangalawa, they know the mandate of their father and more than willing to help all the way, to help him all the way to finish his assignment. So, pangalawang karakteristik, alam ng anak, yung mandato ng kanyang spiritual father o ng pastor. Kaya palagi ko sinasabi, marami ho sa atin talagang sobrang mali yung religious Christianity na na-introduce sa atin. Na pag nakilala ang Panginoon, ipasok sa church, diretso sa ministeryo. Mali. Pagpasok mo sa church, i-connect sa pastor, at i-reveal ng pastor yung mandato ng Diyos sa kanya, at pag nalaman niya na ito, dito niya i-focus at ibuhos ang lahat ng kanyang kakayahan, talento, para doon sa fulfillment ng mandato ng Diyos sa buhay ng kanilang pastor. I-share niyo ho ito sa mga kapatid o mga kaibigan ninyo para marinig at maintindihan nila. Kasi ho, maraming mga mananampalataya, nagsawa na rin sa loob ng church kasi paulit-ulit, hanggat buhay ka't buhay ako kapatid, kung Kristiyano ka't manatili ka hanggang wakas, pag hindi mo naintindihan itong mga sinasabi at binabanggit ang pag-aaral natin, you will not become a part in the life of your pastor and ministry. You do not know the mandate of your pastor and you're not willing to help him all the way to fulfill his assignment. Di mo alam assignment niya, di mo alam ang mandate niya, magsasawa ka. Bakit? Routine ito. Kakanta ka, makikinig ka, ano pa? Mag-aaral ka na salita ng Diyos, mag-pray ka. Ito lang yung routine ng pamumuhay Kristiyano. Ngayon, kung hindi mo malaman tong essence, hindi mo malaman tong process, yung requirement ng process for you to receive all the promises of God, to have an inheritance from God, without knowing the mandate of your pastor. Kasi pag hindi mo lang mamandato ng pastor mo, gagawa sarili mo mandato, at yung mandato na yun na meron ka, peke yun. Hindi honor ng Diyos. Kasi in-honor ng Diyos, yung mandate lang niya na binigay sa pastor mo, kaya kailangan ka mag-connect, alamin mo. At pag nalaman mo na, doon mo ibuhos lahat ng kakayahan mo, ng talento mo, para sa fulfillment. You help your pastor all the way. Pangatlo, they are fully determined to fight for a common cause with their father and to be under his disposal to reach their father's God-given destiny. They are one with their pastor. They are one with their spiritual father. Ano ang kanyang priority? Yun ang kanilang priority. Ano ang kanyang focus? Yun ang kanyang focus. Saan naroon ang kanilang spiritual father? Nandun sila. Nakita niyo, ha? Sons knows na nakabisagra ang kanilang destiny sa destiny ng kanilang pastor o ng kanilang spiritual father. Alam nila that the key to their destiny is none other than their spiritual father. Kaya nga, malinaw na malinaw, they fight for a common cause. Pareha sila mag-isip ng kanilang pastor. Parehas ang priority nila sa kanilang pastor. Palagi nilang inuuna ang kanilang pastor kung paano siya matulungan, paano siya masuportahan, paano siya irespeto, paano ipakita yung demonstration ng paggalang sa lingkod ng Diyos. And this is the crisis of many churches. Because maraming mga mananampalataya, mga miyembro sa loob ng iglesia, walang pakialam sa kanilang pastor. Alam nyo, nakailang ulit na akong paalala sa ganito. Pag kayo ay kasama doon sa mga miyembro na walang pakialam sa inyong pastor, tapos Kristiyano ang tawag nyo sa sarili nyo, mag-evaluate kayo. Kasi wala sa hulog ang ganyang klaseng pagiging Kristiyano. Pang-apat, they are willing to follow their father all the way, wherever he leads them to receive impartation. Where the shepherd is, the sheep, ulitin ko kung nasaan naroon ang pastol, naroon ang mga tupa. Because the sheep, true sheep, they follow, they hear the voice of their shepherd and they follow him. Kaya makita natin, pang-apat na karakteristik ng isang son in the spirit is they are willing to follow their father all the way, wherever he leads them to receive impartation in the spirit. Ito yung pag-aralan natin. So, pinakita ko sa inyo 2 Kings 2:1-14. Pinakita natin yung apat na significant place na dinaanan nila Elisha at ni Elijah. The number one place is called Gilgal. So we've explained it last discipleship training, just a sort of review. It is a place of circumcision. Circumcision simply means cutting of the flesh, cleansing, and it is painful. So ito yung unang proseso na inihingi ng Diyos kay Joshua
doon sa wilderness before they cross over to Jordan, before they attack Jericho, before sila nag-journey towards sa destiny, inano muna ng Diyos, hiningi ng Diyos at inutos ng Diyos kay Joshua, circumcise the Israelites, lalo na yung mga pinanganak sa wilderness. You know the story. Bakit? Because God is a covenant God. He's a God of covenant. Ang sabi niya, hiniling niya yung kay Abraham, inutos niya, at on the 8th day, lahat ng Israelita dapat i-circumcise kasi yun ang covenant ng Diyos. Now, the Lord cannot move powerfully in their lives because they are not yet circumcised. So gusto ng Diyos i-circumcise para ma-establish yung covenant. To make the long story short, ginawa ni Joshua lahat yun, circumcise niya lahat ng uncircumcised Israelite, and then na ma-circumcise sila, nagkaroon ng covenant sila ngayon sa Diyos. At dahil sila ay covenanted people of God, lahat ng kanilang laban, saan man sila pumunta, ginabayan sila ng Diyos, sinamahan sila ng Diyos, at lahat ng kanilang laban ay kanilang naipanalo. Watch me now. Mayroon silang isang labanan na umabot na maghapon at hanggang sa maggabi na, at nakita ng Panginoon, pwede silang matalo. Kaya alam mong ginawa ng Diyos, because they are covenanted people to God. Anong ginawa ng Diyos? Kaya hindi niya pinababa ang araw. Kaya may leap year tayo eh. Bakit? Alam niyo bakit? Kasi mayroong isang araw na mayroong labanan sila Joshua at ang mga covenanted people of God, anong ginawa ng Diyos? In-adjust niya yung araw, hindi gumabi. Kasi pag gumabi, matatalo sila Joshua. Nakita niyo ho? God is a God of covenant. Pero bago nagkaroon ng covenant, mayroon mo ng circumcision. What is circumcision? It is cutting of the flesh, it is rebuking, it is teaching, rebuking, correcting, and training. Bago papasok ang covenant relationship. Watch me now. Yan ang ginawa ng Diyos sa mga Israelita. Ganon din sa church ngayon. If you want to become a son and a daughter in the Spirit, for you to receive your God-given inheritance. By the way, what is inheritance in the Spirit? It is having access to the resources of heaven. It is having access to the power of heaven. It is having access to the best things from heaven. Yan ang inheritance. It is having the keys to the kingdom of heaven. Susi, access. Nagkalaman tayo. At dito pinakita ng Diyos, ganun din sa church. If you want to receive your inheritance, then be willing to be circumcised. Covenant relationship will follow. Sabi ni Pastor Wilbert, walang iwanan, walang laglagan. The moment na kayo ay mayroon ng covenant relationship with your pastor, you don't need na may pirmahan, you don't need na mayroong mag-usap-usapan. Simple lang eh, kung ano pinapangaral ang pastor mo, ikaw ang kanaunahang nag-apply, at nakikita ang bunga nito sa iyong buhay, then you are strongly connected with your pastor and you have a covenant relationship with him. Kasi merong iba, pupunta rin, di naman ginagawa. Merong iba, nakikipag-usap, di rin naman ginagawa. Merong iba naman, may papirma-pirma pa, di rin naman ginagawa. Ang tunay na covenant relationship is written in the Spirit. It is implemented in the Spirit. How? Every time your spiritual father preach your word, every time your spiritual father share the fresh word from heaven, you are the one who execute and implement, obey, at yung bunga ng kanyang tinuturo, kitang-kita sa buhay mo, then, that is covenant relationship. And what is covenant relationship? Walang iwanan, walang laglagan. Kung lahat sa loob ng church, ganito ang kanilang level of relationship with their spiritual father, with their pastor, what will happen? Walang church na magulo. Walang church na mahina. Walang church na lupaypay. Lahat ng church, kabilang yung mga mayroong covenant relationship with their pastor, with their spiritual father, willing to be circumcised, willing to be taught, willing to be rebuked, willing to be trained, willing to be corrected. Ano mangyayari? They will have covenant relationship. Watch me now. Tingnan niyo mabuti. Pag mayroon ka ng covenant relationship, wala nang puwang ang demonyo sa church ninyo. Hindi ng demonyo mga panggulo. Ano mangyayari? Magiging smooth ang takbo. Bakit? Kasi kasama nyo Diyos. At kung mayroong mag-attempt na sirain ng church, they will face God. Ito ho ang tunay na paglilingkod sa Diyos na hindi sa atin na ituturo at hindi natin madalas marinig. Kaya puro na lang ang mga tinuturo, how to become great, how to become victorious. Hindi ho eh. Ito ho yung process. You can never be victorious if you will not allow yourself to be circumcised by your father. Sons are willing to be circumcised by their father.
Ano ibig sabihin? Pag sabing willing to be circumcised, willing ka na talagang willing ka na sumunod, willing ka na i-embrace yung authority ng pastor mo na binigay ng Diyos over you. Acts 16:1-3, ito yung kay Timothy at kay Paul. Gusto ni Paul isama si Timothy sa journey towards destiny. Kaso, may problema kay Timothy kasi anak siya ng ang nanay niya Hudyo, ang kanyang tatay Griego, uncircumcised siya. Sa pupuntahan nila, mayroon mga Israelita na na circumcised. Kaya ang ginawa ni Pablo, kahit malaki na si Timoteo, tingnan niyo mabuti, malaki na si Timoteo, pero kailangan niyang i-circumcise. And Timothy is willingly cooperate with his spiritual father. And true enough, nung naisama na ni Pablo si Timoteo, ano nangyayari? Nagiging katuwang niya ito talaga. Bakit? Timothy acted as an accurate son to his spiritual father. Ganito ho yan. Marami ho sa mga mananampalataya sa loob ng church, pag yung pastor mayroon nang i-implement na medyo mabigat at ayaw nila, makikita mo yung reaksyon, yung pamamaraan, hindi talaga karapat-dapat And they react. Pag nag-react ang mga hindi anak, mga alipin, ibang klase pa nag-react. Lalayas bigla, walang paalam. Alam niyo yung mga alipin? Pag sinasabi kong alipin, hindi bahagi ng pamilya sa loob ng iglesia. Lalayas yan, walang paalam. Parang alam mo yung mga manggagawa na napagalitan mo. Ako maalala ko, pinapagawa ko yung bahay dito. Mayroong isang kabataan na galing kasama ng mga nagtatrabaho. May kayabangan Alam mo ginagawa niya? Nagtatrabaho siya sa loob ng bahay, nagsisigarilyo siya. Pinakaayaw ko yun. Pagkatapos, nagbabarena siya, hindi niya inaayos, tabi-tabingi. Nandun ako, sinita ko. Sabi ko, ayusin mo trabaho mo, kita mo, nasa harapan pa naman ng bahay ko, tas ganyan ang pagkabutas mo. Na-offend. Alipin yan di naman bahagi, di ko naman anak. Kinabukasan, lumayas. Walang paalam, walang pasabi, umalis lang. Ito ho ang ugali ng mga alipin. Pastors, mayroong mga tao sa loob ng church, asal alipin. Ang alipin, pag napagsabihan, pag napagalitan, mabilis ma-offend. Yan ang utak ng alipin, Ang alipin, pag ito ay nasaktan, lalayas yan ng walang paalam. Ang alipin, pag nabuyuhan, kasi mayroon din mga kapwa niya alipin, na pag na-offend, makipag-usap sa kapwa niya alipin, at yung alipin, dahil utak alipin, hindi anak, ano mangyayari? Mabilis maniwala doon sa kapwa alipin na na-offend. At sabay-sabay sila, lalayas sila. Walang paalam yon sa may-ari ng bahay. Maraming ganyan. At huwag yung panghinayangan yan, mga pastor, pag umalis yung mga alipin. Because nakalagay na dyan sa John 8:35 na ang mga alipin ay walang bahagi at hindi ka bahagi sa bahay. Only sons have permanent place in the house. Malinaw? Malinaw. So dito, ang mga anak willing to be circumcised. They're willing to participate. Even though it is painful, even though they will get offended, okay lang sa kanila. Bakit? Because sons no longer look at their pastor, their spiritual father, they're no longer looking at his personality. They are after the mandate and the assignment that God had given to their spiritual father. At alam nila ang dahilan kung bakit sila pinadala ng Diyos sa ilalim ng leadership ng kanilang pastor for them to help him and for them to help their spiritual father to finish his God-given assignment. Ano pa? Sons are willing to adjust and align themselves with the dealings of their spiritual father. Ito makita natin, sila yung nag-a-adjust. Sila yung nag-a-align ng kanilang sarili. Saan? Sa kanilang pastor. Kaya pastors, you're listening to me tonight, makikita natin, who are the people in your church na talagang masasabi mo that will go with you all the way? Because there are people residing in your church, nandyan sila, they go with you along the way. Akala mo kasama mo, sumasabay lang, nakikiangkas lang pala, tapos biglang tatalon. Yung iba naman, they will go with you halfway. Ang sinasabi, sasama ka bang dulo? Opo. Pero pagdating ng kalagitnaan, bumaba. But sons and daughters in the house, they will go with you all the way. Paano sila paano ka makakasama sa pastor mo all the way? You are willing to adjust to him. Ulitin ko muli.
Sa loob ng church, hindi dapat ang pastor ang mag-a-adjust. Kasi kung ang pastor mag-adjust sa lahat ng tao sa loob ng church, kung mayroong 170 to 100 members, hindi tatakal ang buhay ng pastor. At ang pastor mo pinili ng Diyos, hindi para mag-adjust sa Diyos, leader siya. So ikaw ang mag-adjust sa pastor mo. Huwag mong isipin at sabihin, si pastor, hindi kasi ako naintindihan eh. Yan mahirap kay pastor, hindi ako naintindihan eh. Kapatid, siya ang leader na nilagay ng Diyos sa church, ikaw ang umintindi sa kanya. Ang mga utak alipin, gusto nila silang intindihin. Ang mga anak, silang umiintindi sa kanilang spiritual father at sila ang sumusuporta sa kanya. They adjust and they align themselves. Pag sinasabing align, even though ito'y apektado yung kanilang convenience, apektado yung kanilang plano, but because it is what their pastor wants them to do, anong ginagawa? They align. Nagpatutunan ako sa inyo noong nakaraan, di ba? Kahit ako mag-recording na, tinawag ako ni Pastor Wilbert, tinigil ko yung recording, pumunta ako doon, sinundo ko siya. Bakit? Di ba? Sinasabi ko kasi pag gagawin ko to, para sa Diyos, hindi lang para kay Pastor Wilbert, kundi para sa Diyos, at ito yung magiging kagaanan sa Kanya. You know, sons and daughters in the Spirit, palagi nilang hinahanap, kaya sila nag-a-adjust at saka nag-a-align sa kanilang pastor upang ang kanilang pastor ay hindi mabigatan, upang kanilang pastor ay magaanan sa kanyang ministeryo. Kasi alam nila pare-pareho na pag narating at nagawa ni pastor ang kanyang assignment at nagawa niya ang mandato na bigay sa kanya ng Diyos, tiyak pagpapalain siya ng Diyos at ang lahat ng tumulong sumuporta sa kanya, pagpapalain din ng Panginoon. This is the essence of ministry in the church. This is the essence. So if you want to journey with your father, spiritual father towards destiny, you should allow him to circumcise your heart. What is circumcision of the heart? You are giving your pastor a free hand to teach you, to rebuke you, to correct you, and to train you. What we need in this life is a father or a pastor from God who will guide our lives to help us grow and mature in faith and leads us to reach and fulfill our God-given destiny. Without a carrier of your grace, without a spiritual father, without that spiritual leader or spiritual authority, nakikilalanin ka sa buhay mo. Pag hindi mo kinikilala yung pinapadala ng Diyos na spiritual authority above you, I can almost prophesy to people who do not recognize their spiritual covering or the spiritual leadership that God had placed over them. I can almost prophesy, these people are heading towards destruction. Ang tupa, pag walang nagpapastor, kapahamakan ang pupuntahan. At ito po ang katotohanan dahil ikinumpara ng Diyos ang mga mananampalataya sa mga tupa. Malinaw? Ikinumpara ng Diyos ang mga mananampalataya sa mga tupa. Therefore, kung ikaw ay tupa, walang pakialam ang Diyos, gaano ka katalino, gaano ka kahusay, gaano ka madiskarte, tapos lahat yan. Dahil ang kalaban mo, satanas, demonyo, espiritu. What you need is a higher spiritual covering, a higher spiritual stature in the person or in the life of your pastor that will give you input, counsel, leading, guidance, so that you will not be deceived and you will not be defeated by the devil. Now, if you will not recognize your spiritual covering, you do not respect, you do not honor, you do not support, you do not love, you do not recognize him, then you are heading towards destruction. Isang araw, magaling pa naman ang demonyo sa larong dama, padadamahin ka na akala mo magandang tinatahak mo, only to find out, pagdating mo sa dulo, dead end. Pinakamahirap po yung ang layo-layo na ng tinatravel mo, ang layo-layo nilakbay mo, only to find out dead end yung dulo. Ang pinakamahirap yung pagbalik. Ulitin ko ha? Pag nagbibiyahe ka at ayaw mo makinig sa instruction, tinawagan ka na at sinasabihan, huwag kang tumuloy dyan, dead end ang dulo niyan. Dahil nakita mo, maganda yung kalsada, maganda yung biyahe mo, walang ka-traffic-traffic, kaya nga walang traffic kasi walang dumadaan dyan, kasi dead end yan, pinagpatuloy mo pa rin. Pagdating mo sa dulo, dead end. Ang mahirap yung pagbalik. Kasi nandoon ang panghihinayang, nandoon ang self-condemnation. Naunawaan niyo? I can almost prophesy to people who do not recognize the authority of their pastor that God had placed over their lives as their spiritual covering. Destruction is waiting
to those people who are stubborn and hard-headed, who do not recognize, who do not acknowledge the spiritual covering of God over their lives. Sa ngayon, tatawa-tawa kayo. Sa ngayon, iniisip nyo, okay lang kami. Okay lang kami, kahit walang leading ng pastor. Yan ang akala mo. Kasi kailanman kaibigan, kailanman kapatid, hindi magkakamali ang salita ng Diyos. Without Moses and Aaron, patay ang buong Israel sa kanilang paglabas mula sa Egypt. Sila ay nabuhay lang, sila ay naprotektahan lang because of the leading of Moses and Aaron. Without the leading and guidance of your pastor, without the counsel, without the knowledge, pinreach si Pastor Wilbert last Sunday. Ano sabi ni Pastor Wilbert? One of the work of your grace carrier is to impart revelation, to impart wisdom, to impart knowledge, so that sa araw-araw mong pamumuhay, hindi ka malalangan, hindi ka madaya ng demonyo. At anuman ang kanyang pandaraya, because you have already received the impartation of wisdom, knowledge, and understanding from the life of the carrier of your grace. What will happen? You will never be deceived. Number 2, Bethel. Watch me now. After mong i-allow ang iyong pastor na i-circumcise, turuan ka, i-review ka, i-correct ka, i-train ka, and then nagkaroon ka ng covenant relationship sa kanya, pastor, walang iwanan, walang laglagan, kamatayan lang ang pwede mag-iwalay sa atin, then your pastor will now have the confidence. Magkaroon siya ng confidence in you. Intindihan mo ha? Pag nagkaroon ang pastor ng kumpiyansa sa iyo, kasi mayroon na kayong covenant relationship, walang iwanan, walang laglagan, kamatayan lang ang pwede mag-iwalay sa inyo, ano na mangyayari? Isasama ka na ng pastor mo saan? Sa Bethel. Ano yung Bethel? It is a house of bread. It is the house of God, the house of bread. It is a place of spiritual nourishment. Your pastor cannot take you to Bethel. Your pastor cannot take you to partake in the house of bread. Cannot take you to partake your spiritual nourishment. Because you have no relationship or covenant relationship with Him. You do not allow Him to have the free hand to circumcise your heart. Hindi ka ng pastor mo madala. Kaya mapapansin nyo, yung mga tao na pasaway sa kanilang pastor, ayaw turuan, ayaw magpa-rebuke, ayaw magpa-correct, ayaw magpa-train, hindi yan makakatanggap ng fresh revelation. Ang buhay ng mga taong ito malayong-malayo sa quality ng buhay ng kanilang pastor. Although they keep on declaring that he is their pastor, but if you will look at the lives of their pastor and their lives, napakalaki ng disparity. Napakalaki ng pagkakaiba. Why? Because there is no fresh word, there is no bread from heaven, there is no now word na nag-ooperate sa buhay ng mga taong ito. Your pastor cannot take you with him in Bethel, where both of you will partake the now word. What is Bethel? It is a house of praise. It is a house of worship. There is an impartation of revelation. This is the place where building in the Spirit or building up in the Spirit happens. Nagkalawan tayo? At kayo na binigyan ng pastor ninyo ng pagkakataon na makasama niya sa upgrading. Kayo mga binigyan ng pastor niyo ng pagkakataon na maisama niya doon sa upgrading, doon sa kanyang spiritual partaking. Okay? Doon sa kanyang iniigiban o kinakainan ng spiritual. Mapalad kayo. Ibig sabihin, may kumpiyansa na ang pastor ninyo sa inyo na isama kayo kasi alam niya, kayo ay handang ma-circumcise ang inyong puso, handa kayong sumunod, handa kayong magpa-rebuke, handa kayong turuan, handa kayong magpa-train, at alam niya na mayroon kayong covenant relationship in the Spirit, mapalad kayo. Yung mga hindi sinasama, mag-isip-isip kayo. Malinaw. John 6:63, New International Version, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of Spirit and life. They are full of the Spirit and life. So, ibig sabihin, the word that they are partaking in Bethel, the word that they are receiving together, the pastor, the members who are willing to be circumcised and have a covenant relationship with Him, ano mangyayari? They are partaking life and Spirit. At dito pinakita natin na nakaraan sa John 6:66 to 65 to 68, ang mga hindi willing to be circumcised, ang mga hindi willing na maturuan, ma-rebuke, ma-correct, ma-train, at walang covenant relationship,
naghihintay lang ng isang matalas at offending na message mula sa kanilang pastor. Dito pinakita ng Panginoon, sabi ng mga tao sa kanya, Lord, kailan ka pa dumating? Sumagot ang Panginoon, sumunod lang naman kayo sa akin kasi nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Nakita niyo ha? At ang ginawa ng Panginoon, nag-preach siya ng isang matalas at offending na mensahe. John 6:66, From this time, many of His disciples turned back and no longer followed Him. Ang mga tao na ayaw ma-circumcise, mga bumulagta sa Gilgal, hindi nakapasa sa Gilgal. Lagi niyong tandaan, the place Gilgal is the first dimension na kung saan it is a make or break. It is a dimension yung Gilgal, yung place of circumcision is the dimension in the spirit na kung saan makikita kung ikaw ay materialis fuertes. Ibig sabihin kung ikaw ay isang trainable material upang maging anak, upang maging son and daughter in the spirit, or you are just a slave, alipin, na walang bahagi, makikita mo sa Gilgal pa lang. Kaya kayo ng mga nakatawid na sa Bethel, sinasama kayo ninyong pastor, kayo ay nakakapartake ng the same spiritual nourishment ang kanya pinapartake, mapalad kayo. Pero hindi pa yung katapusan, mayroon pang 2 lugar na pupuntahan. So dito pinakita natin, yung mga hindi willing to be circumcised, mga pasaway, mga ayaw makinig, okay, lumalaban sa kanilang spiritual covering. You can just imagine, lumalaban ka sa spiritual covering mo, kino-cover ka na nga, sinisira mo pa yung covering mo, sinusundot mo pa, hindi ka ba nahiya? Nakita niyo ho? Maraming mga taong ganyan. Okay? There are people in the church, part of the body, pero useless. Na makinig ka sa aking sasabihin. Hindi lahat ng bahagi sa ating katawan ay napakinabangan. Although part of the body, ibig sabihin sa ating katawan. Ano ito? Okay? Pagpasensyaan nyo na sa ang aking termino gagamitin. Ito lang kasi ang pinakamalinaw kasi na ilustrasyon na pwede kong masabi. Ano ito? Libag. Walang tao na nagkikip ng libag sa kanyang katawan. That is why every time na naliligo siya, kinukuskus natin. Bakit? Because libag are dead cells. Watch me now. Libag are dead cells. Okay? Ibig sabihin, tuwing magkakaroon ka ng pagligo mo, pinagdidiskitahan mo ang libag na alisin. And sad to say, there are people in the church, dead cells. Ang function, part of the church, pero libag ang katumbas. Anong ginagawa sa libag? Hinihilod. So napapasin nyo every time yung pastor mag-preach, palagi silang nasasapol. Bakit? Because they choose to function na libag. Dead cells. And most of the time, ang dead cells ang pumipigil sa mga good and healthy cells para mag-flourish. Kaya, mabuti na lang, isa sa ministeryo ng Panginoon is to raise the dead. Anong ibig sabihin? May pagkakataong ka pa, kaibigan. Okay? Kung ikaw ay feeling mo, libag ka lang. Pag sabi libag ka na, ibig sabihin ng pastor, walang contribution. Patay nga dead cells. No contribution, pero nakatira sa iyong katawan. Bahagi ng iyong katawan. Naintindihan niyo na ho? Hindi nagtatights, hindi nag-offering, walang tinutulong sa church. Para lang, libag lang talaga. Pag tinanong mo, member. Pag tinanong mo, kasama. Pero pagdating na doon sa mga proyekto, pagdating na sa advancement ng kingdom, walang contribution. Libag. Nagkaunawaan tayo. Pastors, you know what I'm telling about, what I'm talking about. Alam niyo rin, habang ako nagsasalita, may mga mukhang dumadaan sa inyong isipan. There are people, alam niyo mga kapatid, without this kind of message, without this kind of teaching, hindi mo makikita ang sarili mo. Marami ho mga nakikinig sa akin ngayon. Habang nakikinig kayo, may mga nakikita rin kayo, o di kaya kayo mismo ito. Na ang function mo, bahagi ka nga ng church, kasama ka sa membership list, pero libag lang ang function mo. Libag is not helpful and not healthy to be part of the body. Kaya nga, inaalis And the moment na maalis yung libag, that's the only time yung mga healthy cells saka good cells magpa-flourish. Yan ang magpapakinis ng iyong katawan. Bakit? Kasi pag mayroong libag, hindi ho magandang pakiramdam. Nagkaunawaan tayo. That is why kung ang function mo libag, ikaw ang palaging punteriya ng bawat mensahe. Kasi ang mensahe, ang pag-preach at pag-share ng salita ng Diyos, paglilinis mo ito Now, kung libag ang function mo, tatamaan na tatamaan ka.
Kaya meron iba palagi na lang ako pinapatamaan. Hindi ka pinapatamaan. Libag ka lang kasi. Kaya ikaw ang nasasapul palagi. Again, what is libag? Dead cells yan. Mga patay na cells. Pero purihin ng Diyos kasi ang ministeryo ng Panginoon, one of the ministry of the Lord Jesus Christ is to raise the dead. Ngayong gabi, God wants you to migrate from being a libag, from being a dead cell, become a good and a healthy cells. Good and healthy cells help the body to become strong, to become healthy. Nagkaunawaan tayo? Tumulong kayo. Sa church sa kinabibilangan nyo, tulungan nyo ang pastor nyo na marating niya ang kanyang mandate, marating niya ang kanyang destiny, ma-fulfill ang mandate, ma-fulfill ang assignment, kasi pagharap ninyo sa Diyos sa church, isa lang ang hanapin sa inyo ng Diyos. Yung mandato, yung assignment na pinapagawa niya sa inyong pastor, sinuportahan nyo ba? Ang tanong naman niya sa pastor, ginawa mo ba yung assignment na binigay? Yun lang ang pananagutan natin, wala na akong iba. Walang pakialaman Diyos kung naggawa mo yung mansion mo, naging ano ka man, ano man narating mo, ano man natapos mo, ilang plake, ilang diploma, na puno ng diploma yung pader mo, walang pakialam si Lord dyan. Anything that belongs to the world, lahat ng yan susunugin ng Diyos at baliwala sa Diyos. But only the things that you do for God will count before Him. And sad to say, Kristiyanong naturingan pero walang nagawang karapat-dapat at makabuluhan sa harapan ng Diyos. Bagkus, puro makamundo at puro mga bagay sa libutan, magaling sa mga bagay sa libutan na sa harapan naman ng Diyos walang kabuluhan. You need to understand this. You know, seldom heard this kind of teaching. So if your function in the church is just like alibag, kasama ka rito sa Club 666, nung mangaral ang Panginoong Jesucristo na mabigat na pangaral, ang una nilang ginawa, nagsilayasan. Ulitin ko John chapter 6 verse 66. Design ito ng God Holy Spirit para ipakita yung mga libag kung paano mag-react pag matalas at mabigat yung teaching. From this time, many of His disciples turned back and no longer followed Him. Mabilis umalis ang mga libag. Because nonsense, dead cells, walang contribution, walang inaad. Di ba sinabi ko na sa inyo? Hindi ang Diyos nagkamali para ilagay kayo sa iglesyang kinabibilangan nyo ngayon. At ang Diyos hindi maglalagay ng liability. Maglalagay lang siya ng assets. So dapat assets ka. Pag sabing asset ka, you contribute to the strength, you contribute to the need, you contribute to the advancement of God's kingdom. Hindi yung panay lang ang partake mo ng salita ng Diyos, wala kang binabalik, Dead Sea ang labas mo. Why Dead Sea? Bakit ang tawag sa Dead Sea, Dead Sea? Because lahat ng pumapasok sa kanya na tubig, alat, o tubig dagat, walang nilalabasan. Siya ang pinakadulo at wala siyang binabalik, puro lang siya tanggap. Kaya pag pumunta ka sa Dead Sea, ako hindi pa rin nakarating, pero based on my research, ang Dead Sea, napakataas ng salt content. To the extent na kahit humiga ka ron, lulutang ka sa sobrang alat. Anong ibig sabihin? Bakit sobrang alat? Walang nabubuhay doon, kaya tawag sa kanya Dead Sea. Bakit? Because people who keep on receiving without returning, without giving back, they are Dead Sea. Useless. Dead cells. Libag in short. Pero bahagi at parte ng katawan. The Lord's ministry is to raise the dead. Ngayong gabi, kung narinig mo itong mensahe na ito at alam mo ikaw tinutukoy ng Diyos, gusto ng Diyos mabuhay ka. At purihin ng Panginoon kasi sa kanyang ministeryo, pwede niyang buhayin ang mga patay. If you are willing to become alive, mag-participate ho kayo. Hindi kayo liability. Alam niyo, mahirap po magiging invalido sa loob ng church. You should be active, you should be part. Ang mga invalido, walang inatupag kung sarili lang nila. Naging bahagi ka pa ng iglesia kung sarili mo lang inatupag mo. You should take part. Ano ba pastor ang gagawin? Ano po ba yung mga proyekto natin? Ano ba yung dapat natin gawin? Ano ba paano ba ma-fulfill yung mandate? Paano ba ma-fulfill yung assignment? Yan ang ginagawa, yan ang tinatanong mo. Kung hindi ka libag, pero pag libag ka, wala ka nang inatupag, kundi sarili mo lang, paano ka sumaya, paano ka
mag-feeling good, pagka nakarinig ka na matala sa mensahe ng pastor mo, ang libag, wala na kaagad. Mawawala yan, magpapahinga yan. Maya-maya, lulutang na naman yan. Ganun lang naman, trabaho ng libag. Ang problema lang, tuwing naliligo, pinagdidiskitahan yung libag. Tuwing nagpipreach, tuwing nangangaral, hindi man sadyain, masasapul talaga ang mga libag. Nagkaunawa na tayo? But God wants to give you life because one of His ministries is to raise the dead. Look at Peter. Peter had been called by the Lord Jesus Christ as Satan. Ni-rebuke niya, tinawag niya Satanas. But because Peter possessed a spirit of sonship, what happened? Nung binalingan ni Kristo, nung mag-alisa na yung Club 666, yung mga libag, nagsialisan, binalingan niya sila Pedro, at ang sabi, okay, alis din, sumagot si Pedro. Verse 68, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Kita niyo ha? Ang mga anak in the Spirit, kahit na masakit ang kanilang narinig, kahit na, wala pa naman yatang tinawag sa inyo ng pastor yung Satanas. Okay? Kahit na masakit ang kanilang narinig, they nurture it in their heart. Ang maganda kay Pedro, agresibo pero hindi mabilis ma-offend. Pinag-aralan niya, sabi ni Lord, lumayas ka sa harapan ko Satanas, ang kaisipan mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. At nakita ni Pedro ang kanyang sarili. Nagiging makasarili siya nung panahon na yun. At ito'y tinresure ni Pedro. Kaya nung binigyan siya ng pagkakataon para nag-react si Pedro ng tama. Sons and daughters in the Spirit, even though they are given the opportunity, okay? The opportunity to what? To make decision against their spiritual father. They choose. Katulad ni Pedro, he chose to stay. Bakit? Naintindihan ni Pedro that the Lord Jesus Christ has the word of eternal life. Naintindihan niyo? Palagi ko sinasabi, no perfect pastor. Pero do not forget the truth. He is the carrier of your grace, and He is the carrier of your divine protection, divine provision. He is the carrier of your divine word that will empower you and establish in the Spirit for you to become successful and powerful and victorious in every battle that you are going to face in life. Sabi ko, kahit saan si pastor pumunta, lalo na sa upgrading in the Spirit, priority ko lagi ako sasama, kahit na may bayad pa. Ito yung mga anak, hindi ito mga libag. They're willing to pay just to be with their pastor sa upgrading. Pag sinasabi ng pastor, sama ka sa akin, mayroon tayong seminar, pero may bayad ito, willing to pay sila. Okay? Now, tent of meeting, punta natin. The principle of tent of meeting, Numbers 11:16 to 17. The Lord therefore said to Moses, Gather for me 70 men from the elders of Israel to whom you know, to be the elders of the people and their officers, and bring them to the tent of meeting, and let them stand there with you. Then, and I will come down and speak with you there, and I will take of the Spirit who is in you, and I will put him upon them, and they shall bear the burden of the people with you, so that you will not bear it alone. Nakita niyo ho? Dito pinakita ng Panginoon paano mga pastor pumili ng mga elders, leaders sa loob ng church. Ang biblical prescription at ang biblical way of choosing leaders and workers is not by election. It is by appointment. At ang mag-a-appoint, ang pipili ng leader, hindi kongregasyon, kundi yung pastor. Ang pastor kasi ang leader, siya ang pipili ng kanyang team. Leaders and workers in the church are team. Pastors winning team. Kaya ang pipili sa kanila pastor. Kung pansinin nyo rito, ano sabi ng Lord kay Moses? Gather for me 70 men from the elders of Israel whom you know. Kung mayroon mang pipiliing leader ang inyong pastor, yung mga kilala niya, at mga tao na kaisa niya sa Espiritu. Bakit? Kasi ang purpose dito, ilalagay ng Diyos yung Espiritu ng pastor doon sa mga taong pinili niya na magiging leaders and workers, mga kaisa niya sa Espiritu. Bakit? Sabi ng Lord, so that you will not carry the burden of the people alone. They will carry the burden with you. Leaders and workers, you are not there to be an opposition party to your pastor.
Kasi maraming leaders and workers mukha pang magaling kasi kanilang pastor. Ang trabaho mo bilang leaders workers sa church ay pumasan ng pasanin ng pastor mo. Kasi pag ang pastor lang ang pumasan mag-isa, mabibigatan. Kaya mayroong leaders and workers na pipiliin siya para pasanin. Tulungan siyang pasanin. At para mapasan nila yung pinapasan ng pastor, ang Diyos mismo ang maglalagay ng espiritu na daladala na inilagay niya sa buhay ng pastor mo, ilalagay naman niya ang part ng spirit na yan sa iyo. Malinaw? Para mailagay sa iyo yan, pag nailagay sa iyo, you will help your pastor carry the burden. Malinaw? What is ministry? Ministry is carrying the burden of the people. Papaunawa ko sa inyo, ha? Ang church ho, ito po ay carrying. Pag tinatawag sa church, may pagsabing ministry sa church, it is carrying the burden of the people. Ang pastor ho, may sarili siyang pamilya, may sarili siyang problema. Pero dahil siya ay pastor, tinawag siya ng Diyos, lahat ng miyembro niya, ang lahat ng problema nila ay problema niya rin. Kung siya may 100 miyembro, mayroon siyang 101 problems kasama yung personal niyang problema. Pinapaunawa ko ito sa inyo para matigil na itong satanic, demonic way ng pagtatrato ng mga miyembro sa kanilang pastor. Kasi ang pagpapastor ho, it is a burden. That is why kailangan ang pastor ay pumili ng mga taong kilala niya in the spirit para sila ay mabahagi na ng Diyos, ng Espiritu na nilagay niya sa pastor para sila ay tutulong para pumasan sa burden ng ministry sa loob ng iglesia. Kaya makikiusap ako minsan pa, huwag niyong pahirapan ang mga pastor niyo. Kung kayo mga leaders and workers, pinili kayo ng pastor niyo, huwag kayo magpasaway. Kung kaya niyong gawin, magpatuloy. Kung hindi niyo kaya, mag-resign kayo. Bakit? Kasi ang trabaho ng leaders and workers, pumasan. Kung mabigat ang pasanin ng pastor, nagiging magaan kasi mayroon siyang mga katulong na pumapasan. Nagkaunawaan. Kung kayo na may mga miyembro, maintindihan nyo to. Ang pastor ay may sariling pamilya, may sariling problema ang kinakaharap. But because he is the pastor of the church, pati lahat ng problema sa loob ng church, lahat ng problema ng bawat miyembro, kung 100 yan, 100 plus yung kanya 101 problems, yun ang kinakaharap ng pastor nyo. Kaya ko to sinasabi, para kung kayo mga miyembro at mga leader, kayo naman, sa halip na kayo magpasaway, tumulong na lang kayo sa pagbuhat, okay, ng pasanin ng pastor nyo para mas lalong maging magaan, para mas magiging madali para sa kanya at sa inyo ang pag-usog at pag-abante ng iglesia. What is ministry? Carrying the burden of the people is stressful and difficult. Oh, malinaw na? Ang pagkakandak ng ministry ay pagpapasan ng mga pasanin ng mga tao. At ito ay stressful. Hindi lang stressful, mahirap. Maganda itong isa-isahin kong ipaliwanag sa inyo para lubos niyong maunawaan, para matigil lang pagiging libag at pasaway ng marami sa loob ng church. Hindi nilang alam yung hirap ng mga pastor, lalo ng mga pastor na naintindihan nila ang kanilang gawain. Habang kayo nagpapasaway sa inyong pastor, habang kayo ay binabakbite nyo sila, sila naman ay patuloy na nanalangin, nagpipray para mga ligtas kayo, para magabayang kayo ng Diyos. Kaya ang ministeryo, pagka hindi po ng pastor mapili yung mga tamang leaders, o mayroon mo siya napili, hindi nagpa-function, nagmamalfunction, stressful ho, tsaka difficult ang ministeryo. Kagabi, may kausap ako mga pastor. Biglang nagkaroon ng aksidente yung isang miyembro niya. Hindi niya malaman. Tatawag siya. Nakita niyo yung pastor? Wala naman siya problema, sarili niyang pamilya. Pero nung malaman niyang kanyang miyembro na aksidente, kailangan niyang tumawag. Hindi rin siya mapakali. Yun ang pastor. Ngayon, hindi ko makita bakit maraming miyembro nag-aatempang lumaban sa pastor. Maraming miyembro nag-aatempang magpasaway sa kanilang pastor. Isa lang ang ibig sabihin, walang naintindihan sa pagiging Kristiyano at walang naintindihan sa salitang ministeryo. Your pastor
is sent to you by God to help you. Bigyan kayo ng divine wisdom, divine counsel, divine revelation para tumino, umayos, tumining, tumuno ang buhay mo. But because of ignorance, because of negligence, because of hard-headedness and stubbornness, hindi mo na naintindihan at hindi ka na naawa sa pastor mo. Naging bahagi ka sa forces ng demonyo para pahirapan ng pastor mo. Carrying the burden of the people is stressful and difficult. If you don't know the secret of serving God joyfully, instead of blessing, you might experience the curse of ministry. Kaya maraming mga pastor, sa halip na maging maligaya, sa halip na joyful sa kanilang ministry, nagiging stressful at feeling nila walang blessing sa ministry bagkus curse. Bakit? Kasi maraming mga tao sa loob ng church, parang ang function curse eh. Bakit ganito katalas ang pagka-explain sa inyo? Para maintindihan natin lahat, ministering to people. Una, ministering to God. Pangalawa, ministering to people. It is carrying the burden. Ngayong gabi, in behalf of the pastors, di ko sila kinangusap, ako lang ito. I want you to understand, lahat ng miyembro, kung miyembro ka sa church, kahit na leader ka, worker ka, ikaw may elder, chief elder ka, ano bang chief mo, you're still a member. If you are a member of the church, while I'm showing you the word ministry, while I'm defining you what ministry is all about, I hope that tonight, kung pasaway ka sa pastor mo, matigas ang ulo mo, lumalabang ka pa, kita mo, di ba pangit, no? Lumalabang ka, pero yung nilalabanan mo, kino-cover ka sa spirit. Pilit mong winawaksi ang covering niya sa pamamagitan ng karebeldean mo, pilit ka naman niyang kino-cover kasi alam niya pag na-expose ka, patay ka kay Satanas. Ironic, no? It takes a man with a prophetic and apostolic anointing to explain this to you and to tell this to you plainly. Kasi kung wala, magpapatuloy itong kamangmangan na ito sa loob ng iglesia. At pag nagpatuloy ito, hindi tatagal ang pastor. Maawa kayo sa pastor nyo, sa halip na kontrahin nyo, sa halip na pahirapan nyo, tulungan nyo, ipagpanalangin nyo, suportahan nyo, mahalin nyo, igalang nyo. Kilalanin nyo na siya'y pinadala sa inyo ng Diyos. Aayos buhay mo at bibilis ang journey ng church papunta sa destiny. I hope and pray that tonight, sa introduction pa lang natin to, sa tent of meeting, malinaw na malinaw sa ating lahat, whether you are a leader, worker, or member, one thing you should do. Ngayong naintindihan mo na kung ano yung ministry, hirap ng pastor mo sa paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa inyo, sa paggagabay sa inyo, nawa ito ay parang maso na pinukpok at dinurog ang kasinungalingan ng demonyo na nagdilim sa isipan mo. Para pag-isipan mo ang pastor mo, habang pilit mong kinukonta at nagre-rebelde ka sa kanya, pilit ka naman niyang kinocoveran. Kasi bawat pag-rebelde mo, pagwaksin ng kanyang covering. Pero dahil mahal ka ng Diyos at mahal ka ng pastor mo, pilit ka niyang kinocover. Pero yung aalisin mo yung covering niya sa pag-rebelde mo, pilit ka naman niyang kino-cover para wag ka masapul ni Satanas sa mga atake niya. Stressful yan sa pastor mo. Mahabag ka sa pastor mo. Kilalanin mo, respetuhin mo, suportahan mo, mahalin mo ang pastor na binigay sa iyo ng Diyos. Huwag mong kontrahin, huwag kang magpasaway, bagkus tulungan mo siyang pasanin ang ministry na ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. At pag nangyari ito, isang pinagpala, isang makapangyarihan, hindi kayang pigilan, at lubos na pinagpalang iglesia ang magiging kalalagayan ng iglesia o church na kinabibilangan mo. Ipagpatuloy natin ito sa susunod na Huwebes at pagpalain tayong lahat ng Panginoon. I pray that your table will never run out of food, but there will be an abundance of food at your table. And the works of your hands will be blessed by the Lord. And as we continue to do ministry,
as we continue to advance the kingdom of God on earth through the church where we belong. I pray that the Lord will bless all of you together with your family. In Jesus' powerful name, this is my declaration and decree. Amen and amen. Shalom!